determine our salvation. Siguro, maganda po, lalo na sa mga kaibigan po natin, na for you to appreciate better this message, maganda po na ang unang-una mong pahalagahan yung iyong kaligtasan. Because it is very essential, okay? Not just essential, but very essential to determine our salvation. Alam niyo po, minsan lang tayong mabubuhay sa mundo. At kahit ikaw ang maging pinakamalakas na tao, may hangganan ng magiging buhay mo sa mundo. At ang pinaka-problemang malaki, hindi po kung gaano kaigsi o kahaba kang mabubuhay. Ang pinakamalaking problema ay yung pag natapos ang buhay sa lupang ito, ikaw ba'y ligtas? Alam mo ba kung saan patutungo ang iyong kaluluwa? So I believe it is very essential for you to determine your salvation. Napakahalaga po niya. Ang sabi nga po ng Bible sa aklat ng Hebreo, how shall we escape if we neglect so great salvation? Kaya nga ang panawagan po natin sa lahat, mga minamahal na kababayan, mga minamahal na kaibigan, maging sa labas ng bansang ito, kung naririnig niyo po ang aking pangangaral, sinasabi ko po sa inyo, the most important thing in life is your salvation, because life here on earth is temporary. What is important is the eternity, and the question is that, where are we going to spend our eternity? Why not secure your salvation? It is very essential. Mga kaibigan, napakahalaga nito. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mo sasabihin, malakas ka pa naman gayon. Sa tingin ko pa naman, matagal pa ibubuhay ko sa lupa. So, i-enjoy ko lang muna sa mga bagay ng mundong ito. That is wrong. Because King Solomon already cited that. Hindi po ba? Binigyan na po niya ng pansin yan na hindi kanyan bibigyan ng totoong saya. Okay? Ang kailangan para ma-enjoy mo ang buhay mo sa lupa, mabuhay ka na na-secure mo na yung kaligtasan mo. Para ano man ang mangyari, because life is too short, death is so sure, so it is very important, very essential for us to secure our salvation. I am telling you tonight, what is essential? What is very essential? It is very important for us to determine our salvation. Mga kapatid, mga minamahal, saan pupunta ang kaluluwa natin pag tayo namatay? Sabihin mo nang, sige, sobrang napaka mapalad mo na ang buhay mo sa lupa. Sabihin na natin tumagal na po ng 120. Eh di ba, di may katapusan pa rin. After 120, ang tanong, paano ka na? Saan pupunta ang kaluluwa mo? Alam niyo po, kaya iyan po yung walang pagod na isineshare po natin sa ating pong pangangaral. Na kung saan po, kaya po may tagapagligtas para magbigay ng kaligtasan. Kaya nga ang hindi ko po mapagtagpo yung bang idea na sinasabi ng mga tao, si Jesus tagapagligtas, pero pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Aba, walang nakatitiyak niyan, walang makakasiguro niyan. Ano pa po ang silbi na may tagapagligtas, hindi ka pa rin pala makatitiyak ng kaligtasan? Okay? Are you listening? Diba? Na-realize mo ba itong sinasabi ko? It is good to understand clearly that the Lord Jesus Christ came for that reason, for that purpose, to save us. So why not determine our salvation ngayon pa lang? Hindi po totoo na pagka nandito ka, pagka buhay ka pa, hindi mo matitiyak ang kaligtasan. Hindi po totoo yan. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Eternal life po yan. He that hath not the Son of God hath not life. And in verse number 13, ito ang dapat maging sagot sa tanong, matitiyak ba ng tao habang buhay pa siya? Ang sabi ng verse number 13, these things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ngayon pa lang, i-determine mo na kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, and for you to make sure of your salvation, let us, number 2, depend on the Savior. Amen? Yes. Depend on the Savior. Si Jesus Christ lang po ang tagapagligtas. Kaya hindi na natin kailangan magdebate. Malinaw na malinaw po yan.
na meron lang isang tagapagligtas, ang tunay na tagapagligtas, 100 patungo sa langit. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang purpose ng pangangaral na ito ay hindi upang atakihin ang ibang paniniwala. Ang purpose ng pangangaral na ito ay maisigaw ang sa malakas na tinig po, ang mensaheng maliwanag na si Jesus Christ kaya pumunta rito para magbigay ng kaligtasan because He alone is the Savior. Siya lang po talaga ang tagapagligtas. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya kaibigan, kung ikaw ay paulit-ulit na nakakarinig ng ganitong mensahe, simple lang ang ibig sabihin niyan. Napaka-importante mo sa Diyos, napakahalaga natin sa Kanya, na kung saan, sa katotohanan mga kaibigan, yan naman ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Yan ang dahilan kung bakit siya ibinigay at isinugo para po sa atin sa matinding pag-ibig ng Diyos. Ang tanong lang, babaliwalain ba natin ang pag-ibig na yan? It is very essential to determine our salvation. It is very essential to depend on the Savior. Bishop, hindi ba? Evangelist, hindi ba pinag-uusapan natin, Christian na yon? Yes, pero binigyang pansin po muna natin kasi ang sabi po sa verse number 1, if ye then be risen with Christ. Ang ibig sabihin po nun, kung binuhay kayo, nakalakip ni Kristo. Kasi nga, in reality, according to the teaching of God's Word, because of sin, because we are all sinners, we are spiritually dead. Kaya ang salvation po, yung buhayin ka mula sa iyong kamatayan, spiritual. Remember? Ang linaw-linaw po nung itinuro po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2. Pansinin po ninyo. Kasi nga, tayo po patay spiritual. Pero para magkaroon po tayo ng spiritual na buhay, ang kailangan po, maligtas po tayo. Kaya ang sabi po niya sa Ephesians chapter 2 and verse number 1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. Yan ang katayuan ng isang tunay na Kristiyano, na siya mula sa spiritual na kamatayan, binuhay siya ng Panginoon. And now, ang sabi ng Colossians 3, if ye then be risen with Christ, so kaya determine your salvation. Depend on the Savior. Amen? So, ngayon po, tuloy-tuloy na po natin ang gawin natin pag-aaral. It is very essential, number 3, to dig the Scripture. Ang simpleng ibig ko lang pong sabihin, search and study the Word of God. Napakahalaga po. Remember? Ano po ang tinuturing nating essential? Things that are related to God. Ano po ba yung Scripture? Salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos dapat tinuturing nating essential. Mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay higit kaysa sa ano pa mang bagay. Ang sabi nga po ng Bible, di po ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang sabi po mga kapatid, nung pong sulat po, sa aklat ni Job, hindi ba ang sabi ni Job, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Sa Psalm chapter 19 po, sinasabi po, more to be desired than precious gold. Ganyan po ba ang pagtanaw natin sa salita ng Diyos? Ang sabi po ng psalmist, I rejoice at God's words as the one who find great spoil. Mga kapatid, it is very essential to dig the Scripture. It is very essential to study and search the Word of God. Let us enjoy God's words. Samahan nyo lagi tayo dito po sa ating feasting on the divine verses because wala tayong ipinapangaral kundi salita ng Diyos because I believe that the Word of God is very essential. Okay? It is very essential to dig the Scripture. Lalo na kung sabi mo, Kristiyano ka. Mamaya, Kristiyano ka, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ikaw ay Kristiyanong hindi nakakaunawa ng kahalagahan ng salita ng Diyos.